punto por punto ang pupuntahan natin ngayon. COVID to PhilHealth. May nadiskubre ako at mga nabasa ko, kaya pala nauubusan ang pera ang PhilHealth o dahil sa COVID. Ito pala yung isang dahilan. Ang karamihang government hospital ay gusto nilang laging may COVID, related to COVID, dahil may pera. May pera sa PhilHealth, may pera rin. Ganito, nung kanina pumunta ako ng Biluna, nag-swab test kami kasi sa dental. Ganun rin sa veterans, may swab test rin. Napag-isip-isip ko, magkaiba pala ang hospital ng gobyerno at saka ng private. Sa private wala na eh. Wala na mga health protocol na ganun. At saka sa government mayroon pa rin. Bakit? Magkaiba ba ang batas sa private at sa public sa health protocol? Parang hindi, parang iisa lang. So, anong nakita nyo dito? Tapos, sir, ilagay nyo pala yung PhilHealth number ninyo. So, meaning, ang magbabayad doon sa aming swab test, yung PhilHealth. So, pera na naman yun. Nag-iingat ba talaga ang hospital? O talagang pera ang pinag-uusapan? Ngayon, kung nag-iingat ang hospital, ay okay yun. Kasi para sa kalusugan ng mga pasyente. Pero ang tanong ko ngayon dito, mas matibay ang mga kliyente, ang pasyente sa private at saka sa public. Sa private, matatapang o mataas yung kanilang resistensya. Sa public hospital, mahihina. Kasi may mga swab test eh. Sa private, wala. Nakita nyo ba yung puntos ko doon? Okay lang pala sa mga sa mga militar, sa government hospital, may swab test kasi may PhilHealth eh. Mayroon silang pagkukunan ng pera. So, baliwala sa kanila. So, ang priority nila doon, para sa akin lang observation, pananaw. Secondary yung yung kalusugan. Primary yung pera. Diyos ko po, COVID na nga tayo, pandemic na nga tayo, ang bansang Pilipinas, at ang kapwa natin Pilipino ang iniisip paano mangurakot ng pera. Matitindi ang sikmura ninyo. Matitindi talaga, matitindi ang sikmura ninyo. Sana yung pamilya nyo ang tamaan. Yung pamilya ko siguro hindi tatamaan kasi hindi naman kami demonyo, hindi naman kami magnanakaw. So sabi ng Panginoon, yung sobrang magnanakaw, inaalis niya na yan. Sana madamay ang pamilya nyo. Yan ang dapat na salita sa inyo. Madamay ang pamilya nyo. Kasi hindi ba kayo tinatablan eh. Naku-controversial kayo sa publiko. No effect sa inyo eh. Dapat isama niyo yung pamilya nyo para yung pamilya niyo mismo ang magagalit na sa inyo. O hindi magagalit kasi matutuwa, daming pera. Nakakarating kayo kung saan, mayaman kayo, tinitingala kayo. Siguro doon, ang nagtitingala sa inyo, yung mga tanga. For example, ako, retired ako, Colonel. Kapwa ko, Colonel, retired. Hindi ko naman kinukumpara sila.
Pero ibig sabihin, titingnan mo lang ang distansya. Ha? Tingnan mo ang background. Ito bang kernel? Anong natapos niya? What I mean, anong negosyo niya? Kung nagnegosyo siya sa serbisyo, nung nasa serbisyo pa, corruption pa rin yun. I'm sorry for the kabaro, I'm sorry. Kasi punto por punto tayo, pinupuntahan natin ang mga dapat pupuntuhan. Wala akong sinisinong dito, kung kabaro ko man o hindi, kamag-anak makita o hindi, ang puntos ko dito ay pupuntuhan ko lang ang aking discussion. Ha? Paras lang tayo, nag-retired. O sabi niya, patanga-tanga ka, maaari yun. Pero, titingnan mo rin ang sitwasyon kung tatanga talaga. At gaano ka iyaman mo rin. Ano bang extra income ninyo? Sabi ko nga, kung ikaw ang nag-extra income, military ka, active ka, nag-extra income ka. Para sa aking pananaw yun, ha? Kung sa inyo hindi, dahil palagay ko, abuse of authority pa rin yun. Or corruption pa rin yun. Kasi, ninanakaw mo ang oras ng gobyerno. Lalo tayo mga military, 24 hours duty tayo. Okay lang kung ang misis natin naghanap buhay, no question ako dyan. Pero wag sa iuwar mo, ha. Wag sa iuwar mo maghanap buhay. Iba rin usapin yun. Maghanap buhay siya na wala kang control do sa sitwasyon. Pwede yun. Ako nga nung ako ay company commander, kwento ko lang ito, nagtayo ako ng co-op para naman kahit pa paano mayroon akong kita na additional para matulungan ko rin ang kapwa sundalo. Yun, nag-co-op pa kami yung company company commander ako, kasi sa batalyon ay automatic deduction sa mga nagpapautang. Yung pala finance officer, pera niya rin pala yung pinapautang doon. Binigay kay misis na asawa ng sundalo, pera niya rin pala yun na pinapatubuan. So hindi halata. Ha? So ganun. So nung ako company commander, hindi ko inauthorize yun. Kasi commander nga ako Sabi ko, kung magpautang, di magpautang sila maningil. Huwag idadaan sa finance sergeant. Maningil silang individual. So galit sa akin yung finance officer, galit sa akin. Nung nasa batalyon ako, hindi ko ma-implement kasi hindi naman ako ang commander. Kaya nga lang, nakakarinig lang ng salita. So, balik tayo doon sa PhilHealth. Yung PhilHealth, wala na daw pera, bankrupt na. Inubos na ng mga magnanakaw. Huminto na kayo sa swab test or may mga specific situation lang o selected situation. Ang gagawin natin sa swab test naging kwanan ninyo policy sa dental. Ibig sabihin, dental lang ang tamaan. Yung sa internal medicine o other medicine, hindi tatamaan kasi walang swab test. Ano ba yun? Paras naman tayo nakamas susundutin ang bunganga. Ibig sabihin, walang sanitation tayo sa mga aparatos. Parang hindi ko nakikita doon parang hindi lulusot o hindi papasa sa aking pananaw. Sa aking pananaw yun, opinion ko yun Ayaw ko sa iba, pero siguro tingnan nyo rin, kayo rin magbibigay ng pananaw. So, bankrupt daw ang PhilHealth kasi naubos sa mga swab test o mga COVID na malit na bagay. Meron ako narinig nung ako sa PSA, nagkukuha ako ng birth certificate. Pagkuha ko ng birth certificate, may nagreklamo. Yung aking ang aking asawa o aking kapatid, naglalaba lang, namatay. Pagdating sa ospital, dineclare COVID. Nako, Diyos ko po. Walang nagawa yung reklamo ng reklamo, pero sabi COVID mahirap lang yung So, COVID ang kaya nga lang nangawa doon sa PSA. Isang case lang yun na narinig ko. Ibig sabihin, marami yan. So, yun lang ang pinupuntuhan ko mga kaibigan, na patuloy pa rin ang korupsyon. Sa pilit na ginagawa ng ating Pangulo na walang korupsyon, meron pa rin.
hindi natin mawala yata. Pero siguro sa panahon na ni Bongbong Marcos, baka matanggal natin. Sana matuloy yung sipsad ng ating advisor si Jan Samonte na magkaroon tayo ng kanya-kanyang trabaho sa bawat area. Mabantayan natin ang korupsyon o anong mga nangyayari sa ating bayan. Matuloy sana. Panalangin natin. According to advisor, nag-usap na sila ni President Bongbong Marcos elect na yung SIPSAD niya approved na in principle. Ang tanong lang dito kung kaya bang budgetan, kasi hindi lang simpleng budget yan, billion of pesos ang kailangan dyan sa ating konsepto o planong ginagawa ng advisor natin. That is the concept na ginawa ng ating advisor na estudyante niya nung panahon nag-special force si Bongbong Marcos. At nadali niya lang na-presenta because that is a concept of the special force. Medyo dinagdagan niya lang ng high level of category. So salamat sa ating mga nakikinig. Magandang gabi sa ating mga tagapakinig ng punto por punto ng Defenders of Democracy. Salamat sa inyo lahat.